Di po ba? Parang gusto nila sila maghari-harian dito. Oh, kaya ako yung sinasabi na i-ban o kung ba pauwiin na 'to sa China, eh, tingin ko dapat lang ho, eh, 'no? Respeto rin daw ang paggamit ni De Lima ng mga salitang dictatorship para ilarawan ang kanilang bansa. Eh, bakit ano ba yun, eh, di ba? Oh, komunista yung bansa ninyo, ano gusto mong paglalarawan sa bansa ninyo? Hindi raw yan angkop sa isang mambabatas. Wala pang bagong sagot si De Lima sa mga pahayag na yan ng embahada. Pero para sa isang maritime law expert, ang mga ganyang aksyon ng Chinese embassy ay maituturing daw na panghihimasok sa domestic affairs ng bansa. Kumbaga parang sila na huang siga sa loob ng bansa natin, eh. Pero yung mga congressman, mga senador na kontra doon sa kanila, gusto nila tumahimik ho. Direct intervention na yan, direct interference na yan. Hindi kasi naman no, mga kababayan, sa totoo lang, no? Lumalakas ang loob niyang mga yan. Bakit to? Kasi may mga tsinador ho, mga bossing. Oo. May mga tsinador na handang magtanggol ho sa kanila, mga kababayan. Tingnan nyo ito. Oh, ano sabi dito ni Jesus Palsiso, mga bossing? Senator Marcoleta. Eh, magagalit na naman si Marcoleta. Iinit na naman ang ulo niya, no? Senator Marcoleta wants to sue Justice Carpio for treason. Biruin niyo ho yan, ha? Ano po yung mga narinig natin kay Marcoleta? There is no such as West Philippine Sea. Tapos eto naman yung bago, eh, i-give up ang KIG. Yun mismo. Rekta na sinasabi ni Marcoleta. Eh para ho sa atin, yung mga narinig na yun, eh parang siya ang dapat kasuhan ng treason eh. 'Di ba? Pero ang kakasuhan daw po, eh si Justice Carpio. Kakasuhan daw niya ng treason si Justice Carpio. Kaso ano sabi sa kanya? Eh, yung mga first year student daw ho sa law, alam na kapag wala namang wala namang digmaan, eh hindi ka pwedeng kasuhan ng treason. Kaya, kaya yung iba sabi, grabe talaga to. Kaya natatawag na lowest rank sa pagiging abogado eh. 'Di ba? And now he wants to sue Ping Lacson for splicing videos. Pero stop ko muna diyan. No? Kung ano po yung sinasabi nila na in-splice daw ho ni Senator Ping Lacson, binabaliktad-baliktad ko pa din ho eh. No, sinubukan ko na hanapin, hagilapin kung ano yung ibang posible na pagkakaintindi dun eh. Wala pa din ho akong ibang maintindihan kung di po yung sinasabi ni Marcoleta na i-give up yung KIG. Kakasuhan daw si Ping Lacson, which is not a crime at all, especially when the clip reflects his give up KIG. Yun yung mismo niya sinabi. Hindi ko maintindihan kay Rodante Marcoleta, saan ho talaga kumukuha ng tapang ng apog? Na mismong narinig natin sa kanya mismo, sinasabi niya na i-give up yung KIG, tapos sasabihin, ay wala, hindi ko sinabi yan. In-splice daw ni Senator Ping Lacson. Anak ng putik. Kahit splice, kahit pabali-baliktad, kahit pakinggan mo ng buo yung sinabi niya. Yun talaga pagkakaintindi ko. I-give up ang KIG. Ngayon, nagagalit yung mamamayang Pilipino kasi. Kaya itong si Marcoleta, eh, bumabawi. Kasi ang hirap pong ibawi niyan. Ang hirap po mga kababayan kasi mismong may video naka-record at halos karamihan sa atin, lahat tayo may kopya. Oh. Tapos bigla mo sasabihin, wala ko sinabing ganun, hindi ko sinabi yun. Anak ng putik na yan. Paano na? Di ba? Paano na mga kababayan? Paano na? Marcoleta statement is a security threatening. Oh, totoo. Sabi ni Shiro Kansaki, yan kasi ang turo ng INC, Iglesia ng China. Diba, mahirap po yung laban nila. At kailangan, para lumagay ka at maging
kaposisyon mo si Marcoleta, kailangan may tapang ng apog ka at may kapal ng muka. Biruin mo, alam mo na nakarecord at alam mo na merong mga iba't ibang mga media ang may hawak ng mga yon. Pero sasabihin mo pa din, wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko sinabi yan. Oh, di ba? Ang hirap nun, mga bossing. Balikan natin yung mga DDS. Simulan natin kay dating Pangulong Duterte. Bangag si Marcos. Gumagamit ay pinagbabawal na gamot si Marcos. Sinabi niya yon, di ba? Sa mautog nila. Nando si Amy Marcos. Kinabukasan, binawi. Sabi, wala akong sinabing ganyan. Antibiotic lang man ang sabi ko. Patayin ako ni Marcos niyan. Di ba? Sinabi niya yon. Sino ang sumunod? Si Baste. Pagka kami ni General Torre, magsuntukan kami, bubugbog ko yan. Sa lalaki ho, pagka ganun ang sinabi mo sa kapwa mo lalaki, papatulang ka niyan, papalagyan. Ibig sabihin nun, sa mga lalaki, miski babae sa babae, ibig sabihin nun, paghahamon yung sinasabi mo. O, nilatagan ng boxing ring. Tapos lumipas yung linatagan ng boxing ring, bumiyahe ng Singapore. Pagbalik galing Singapore, hindi ko naman siya hinamon. Di ba? Pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Sino nagsabi nun? Kinabukasan na nasabi, wala namang pagbabanta sa buhay o wala namang pagbabanta ang sinabi ko. Mahilig sila sa ganyan. No? Yung kahit may record na, kahit alam nilang kayang isupalpal sa mga pagmumukha nila, yung video na na-record galing sa kanila, itatanggi pa din nila, mga bossing. There is law such as West Philippine Sea Marcoleta. At eto nga, yung huli. I-give up ang KIG na sinasabi niyang wala siya sinabing ganon. Nakita niyo ang mga DDS, di ba ho? Sabi ni Legazpi, DDS, puro lang daldal, mga duwag naman. Oh. Ngayon ito, mga kababayan, Bosita, versus Pulong Duterte. Pwede mo ba natin sabihin na ganon? Bosita versus Pulong Duterte. Kasi merong sinasabi si Pulong na nanigaw daw po si congressman o dating congressman Bonifacio Bosita ho, mga kababayan, doon sa bayan ng Davao. Ako ho, nakakasama ko dati yan. Kumparing buo ko si Congressman Bosita, no? Ex-Congressman Bosita, no? Kapag ka nakaharap nyo yan, mga bossing, pag nakasama nyo yan, pare, pag uwi ko, inuman tayo. Kung nanonood ka man. Pag nakaharap nyo yan, napakalumanay ng boses niyan. No? Galit na yan parang ang hina-hina pa din ng boses. Pare, ano sabi mo? Ganun pa nga yata ako nung nagiinuman kami. Hindi ko nakitaan o malayo doon sa pagkatao ni Congressman Bosita yung sumigaw ho.